Hello guys, so ngayon munggo day. Kahit na hindi ngayon Friday, nagmunggo ako. Actually, hindi pala siya munggo, lentihas. So, yung lentihas, ito maganda to, protein. Lalo na pagka kailangan nyo ng protina. Ito, kahit wala ng karne. Lentils, ito. Pinagluto ko na pader. Kasi mga ilang araw ako hindi nakaluto. Kaya si mother nagluluto ng sardinas. So, pag ako nagluto, sabaw, maraming gulay. So, ngayon, lentihas, binabad ko muna siya ng 1 whole day. Baka nga more than 1 whole day. Para lumutang para basta, meron siyang kasing lectin, yung nakakarayuma. So, binabad ko muna siya and then hinugasan, tapos binabad uli hanggang sa natatanggal yun parang nagiging yung kulay niya, nagiging green. Nakalimutan ko ipakita. So, ngayon, iginasa ko na sa bawang sibuyas, luya, may gata. Tapos, yung natira nating kalabasa sa garden yan, nilagay ko na. And sotanghon. Ayan. O, diba? Tsaka karne pala. Manok na shredded na manok. So, ganyan. Para din siyang munggo ang itsura. Flat lang siya. Parang halos kalasa rin eh. Ayan o. Yan yung ating kalabasa. Niluluto ko lang. So, alas 9 pa lang ng umaga. Alas 9, 9:30. Maulan ngayon. So, yung tingin ko luto na yung kalabasa. Ayoko rin siyang ma-overcook. So, ngayon masyadong marami yan. Pag marami, ayaw din ni mother na masyadong marami. So, ang gagawin natin, sige, pakuluin ko muna yung kulong-kulo bago ko siya dalhin. Dito ko siya ilalagay, isang ganito. Pakuluin muna natin. Wala. Kumukulog. May bagyo baga. Maulan kasi walang snow, which is parang weird kasi ganitong time nag-i-snow yan pero may kulog. Kinarak ko yung bintana para umano yung amoy. Okay. Konti lang. So, sobrang maulan, no? Butin lang yung trabaho natin dito lang sa bahay. So, hindi na tayo lumalabas masyado. Pero bukas may appointment sana yung mga bata. Pero pinakancel ko. Kasi mayroong exam si Ben sa school. So, na-move siya ng January katapusan. Yung appointment ng doktor. Ano yung yearly check-up lang naman yun. Hindi naman emergency. So, meron silang yearly check-up every December. Kaso, na-move. Na January 29 na ang schedule. 1.5 months. Ay, naku po. Pero okay lang. Wala namang, yun nga, wala namang ang kailangan na parang check-up lang, titingnan lang okay lang ba, titingnan yung ba, wala namang blood test sa mga bata. Minsan si kuya nagkaroon ng blood test one time, pero lang yun, yung weight, height, eyesight, ganun yung nga tawag dun, basta yung lang, check-up lang, regular check-up lang. So pinakancel kasi hindi ko mamumove yung tawag dun kasi kay Ben, benchmark testing, yung parang end of semester, kasi end of na ngayon, semester, magbabakasyon na sila for first semester. So, may exam, hindi na ma-move. Tingin ko hindi ma-move yun, kasi naka-schedule na. Nung nakita ko yung schedule na ko po, pala. Sabi ko pa, 9:30 yung appointment, yung exam niya is 9:30 rin. Sabi ko, naku, hindi. So, sabi ko, tumawag ako kanina sa doctor's office. Sabi ko, pwede ho bang sa hapon? Wala. Ang next available ng pediatrician is, yun nga, sa katapusan na ng January. Okay, so nilipat ko na yung gulay. Yung ulan. So, bagay to sa malamig. Ayan. Wala. May bagyo nga yata, guys. Ayan ang ating, kami sa Batangas, at least yung pamilya lang namin.
Ano yan, lagi may sotang ho ng aming. Try nyo guys, yung vermicelli. Laging may sotang hon yung ating, or miswa. Miswa, ganun din. Pwede rin. Siyempre, miswa. Sarap din yun. So, yan. Pag ako nagluto, healthy. Pag si Mother, delata. Kasi nga si Mother hindi marunong magluto. So, ang lulutuin niya lang, delata. Ganun. Ako, hindi ako nagluluto ng delata. Minsan, guys, merong nag-ano siya, huwag mong pakainin ng yung soup na sinasabi ko yung sa Costco. Yun, ipaborito lang ng anak ko. Siyempre, binibigyan din natin sila. Kasi minsan, hindi ako makaluto. Sabi ko, sige, bigyan na rin natin. Siyempre, maganda pa rin yung natural. Ayan, ang kanilang gulay. Ayan pa, ang dami pa. Pwede pa to bukas para hindi na ako magluto. Dagdagan ko na lang ng sayote or something. Ayan, guys. Ubos nila yan. Yung isang ganyan. Ubos yan. Ubos na ubos yan, guys. Okay. So, ay, tatakpan pala natin, no? So, ano to, kahapon ko pa tong nilaga muna. Siyempre, yung parang munggo, diba? Yung lentihas. Ilalaga mo muna yan. Ilalaga. Yeah. Siba, binabad ko muna. Matagal ang proseso nito. Bababad mo muna isang buong araw. Tapos, ilalaga mo. Na may timpla na yan na bawang. Yung lentihas, may bawang. Salt, pepper. Tapos, yung manok. Ilalaga ko yun ng separate din. So, bawang ulit. Salt, pepper. Tapos yun, igigisa. Ginisa natin sa bawang ulit, sibuyas, luya, ano pa ba? Salt, pepper ulit. Yun, tsaka coconut milk. Tapos yung gulay. Ayan, oh, lakas ng ulan. Nakaabang na si Mada. Ito pala lang ulo. Okay, so nadala na natin ang ating gulay. So, ngayon magsasaing ako ng kanin. Kasi masarap yun sa kanin. Alam mo guys, yung mga niluluto ko sa kanila, yun ay ano yun? Kaya ako yung niluluto. Kasi type ko rin yun. Ganon din ako. Kung ako magluluto sa sarili ko, ganon din yung luto. Tinitikman ko rin yun. Gaya ngayon, titikim tayo kasi munggo yan. Tsaka ginatan. Mahilig ako sa ginatan. Isang tasang kanin. Ano to, yung buhaghag. Hindi na ako sanay kumain nung, ang tawag doon, yung malagkit, ang tawag, jasmine rice. Para guys, nalalagkitan ako. Yung parang, masyadong malagkit. Pag nasanay ka pala, sa buhaghag, ganito basmati. Yun na yung hanap ka namin. Di ba, ang sarap ng jasmine rice. Parang, yung jasmine rice, parang sobrang mabigat siya sa tiyan. Para siyang kula ba? Parang ganun. Basta parang mapagkit. Napapagkitan ako. Dati nihahalo ko itong basmati sa jasmine rice. Ngayon, hindi na, puro na lang. Kasi paghalo, yun nga mas, ewan ko, parang okay din. Pero may part na buhaghag, may part na malagkit. So, hindi na ako sanay. Yun guys, jasmine rice. Meron din naman sa Pinas nun. Parang ano siya ba? Parang dinorado. Tapos, sa Pinas, ang aming bigas, ang ginagawa ni Mother, bumibili siya ng isang sako. Yung malaking sako ha, yun talagang, yung malaking sako. Growing up is, isang sako, yung malaki, kasi meron siyang suki sa tindahan. Yung ganito kataas na sako. Basta yung sakong sinandomeng, isang sakong dinorado. Tapos, hahaluin yun. Di ba? Tatakalin mong gayon, isang sinandomeng. Tapos, meron ka isang sako. Takalin mong gayon, isang sinandomeng, isang dinorado, tapos halo. Tapos, isang tabo uli. Tapos, isang sinandomeng. Tapos, halo uli. Sinandomeng, dinorado. Kaya, masarap ang kanin. Masarap ang aming kanin nung ano kami. Nung lumalaki, laging ganon. Yun ang masarap. Ewan, hindi ko alam dito kung ano yung sinandomeng, kung ano yung dinorado dito. Para feeling ko, yung dinorado kasi mabango. Yung sinandomeng, parang medyo may katigasan siya ng konti. Hindi mo pero mahaba yung hilo niya.
Parang ganon. So, yun ang aming kanin. Kaya, nung bata ako, guys, naku po, ako'y A1 child tayo. Napapalaban tayo sa, hindi ko alam kung kayo ay batang 90s, pero ako ay, grabe, ano tayo? Yung healthy child, competition, may ganun, guys, na laban ako doon sa aming, sa aming school. Tapos may certificate ako. Tapos ako yung nananalo. Mga second place lang. Tapos nalaban ako noon. May competition yun ay A1 child. Yung healthy child. Tapos nung bata-bata ako, maputi ako eh. Kaya panlaban. Yung parang nailabang ka. Parang malinis tingnan. Ngayon dugyot na. Pero dati, tapos tanda ako nung paglalaban ako, meron akong bagong damit. Pagpapatahi ako sa mananahe ng damit na panlaban. Ay! May kidlat! Ano ba yan? Ha? Wow. Tanya guys, dugong. Sinabi ko lang naman na naiilaban ako eh. Biglang kumidlat. Tapos maraming pagkain. Tapos handa ako noon, nung elementary ako. Paglalaban ako, baka nabukasan. Kukutuhan ka ng mga kaklase. Uubob ka, ubob. Di ubob ka, ubob. Tapos yung mga klase mo, tatanggalan ka ng lisa. Kung may kuto. Tapos nun, yung mga kuko, dapat malinis. Ganon. Yan yung... Tapos, meron ka dapat talent. Yung sing and dance. Dito na asawa. Naikwento ko na yun sa kanila.